Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law of grace, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati, sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutul pa si PBBM sa ICC. Kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po, dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po. Magandang araw sa inyong lahat. Medyo explosive po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tanong, bakit ba nagbago ang ihip ng hangin ukol sa ICC? Buwan po na Agosto yon. Pinatawag ako ni Presidente PBBM para magbigay ng advice kung anong gagawin natin ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Siyempre, sa mulat mula, bilang abogado ni dating Presidente PRRD, ang sabi ko, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. At kapag tayo nakipagtulungan pa, malalabag ang soberenya natin dahil nakasaad naman po sa salaging batas natin na talagang ang kapangyarihan ng hudikatura ay nasa Korte Suprema at iba pang mga batas na binuo ng Kongreso. Tama po yun na kapag tayo ay kasapi sa tratado, ang tratado ay dapat igalang at susundin. Pero nakasulat din sa tratado ng Rome Statute na bubuo ng ICC na po pwede naman pong bumitiw. Ang only requirement is yung effectivity ng pagbibitiw ay 1 year from the date of deposit of the instrument of withdrawal. So tayo po ay nagbitiw ng 2018. So naging epektibo po yan ng 2019. Pero nakasaad doon sa ICC, miski ikaw ay bumitiw, yung duty to cooperate kapag ang kaso ay nasa cognizance na ng hukuman, ay magpapatuloy. Ang tanong, kailan ba naging under cognizance ang kaso ng hukuman? Siyempre, under cognizance ng hukuman yan kung nakarating na sa korte. Kailan ba nakakarating sa korte ang isang kaso? Kapag humingi na po ng permiso ang prosecutor na mag-conduct ng preliminary investigation. Kasi bago yon, meron lang siyang preliminary examination para malaman niya kung meron pang sapat na ebidensya para humingi ng permiso sa ICC na magpatuloy sa preliminary investigation. Dito po nagkakaiba ang ICC at ang lokal na hukuman. Kasi para maingganyo yung mga Amerikano na sumapi sa ICC na nagrereklamo, napakakapangyarihan ng prosecutor, pwedeng kasuhan ng nakaupong presidente, and yet wala accountability kasi sa Amerika, halal ang mga prosecutors, hindi po pwede gumalaw ang prosecutor na walang basbas ng hukuman mismo sa pamamagitan ng pre-trial chamber. So ngayon, nagkaroon ng desisyon na po sa Burundi. Nung umalis ang Burundi, nagpatuloy po ang investigasyon. Bakit? Kasi yung prosecutor humingi ng leave para mag-preliminary investigation sa loob ng 1 taon matapos magbigay ng notice of withdrawal. Pero pagdating po ng Pilipinas, 2019 naging epektibo ang withdrawal natin, 2021 lamang humingi ng leave ang prosecutor para tumuloy sa preliminary investigation. Kaya nga po dun sa kaso ng dun sa decision mismo ng ICC Appeals Chamber, 2 sa maestrado nagsabi, bagamat hindi kinuwestiyon ng Philippine government sa pre-trial chamber yung issue of jurisdiction, talagang kahit kailan naman po pwedeng ma-allege yung jurisdiction at sabi talaga ng 2 hukom, base na rin sa naging decision sa Burundi, na kapag hindi humingi ng leave to conduct preliminary investigation sa loob ng 1 taon, matapos po ang withdrawal, pagpa-file ng notice of withdrawal, wala ng jurisdiction ang korte. So, kapag wala ng jurisdiction, yung tinatawag nating auto-limitation na po pwedeng limitahan ng isang bansa ang kanyang soberenya sa pamamagitan ng pag-surrender ng ganyang soberenya,
among others sa pagiging miyembro ng ICC Rome Statute. Kapag siya ay hindi na naging miyembro ng Rome Statute, wala nang auto limitation at iiral na ang saligang batas na tanging mga piskal Pilipino lamang ang pwede mag-imbestiga at tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang pwede maglitis ng mga kaso na nangyari dito sa Pilipinas. So, matapos nating explain ito kay Presidente, lahat naman po ng mga nag-attend ng meeting sang-ayon sa sinabi ko. Sino pong nandun? Justice Secretary Boying Remulla, Solgen Maynard Guevara, Presidential Legal Counsel JPE, lahat po sila. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez at saka si SAP, si Special Assistant to the President Antonio Dabeo. Lahat po sila sang-ayon na talagang wala ng kooperasyon na ibibigay sa ICC. Nagbago lang ng kaunti kasi umakto ng on his own naman tong ICC, nagpunta sa hukuman, hindi lamang para questionin ng jurisdiction. In fact, responsibility po, yan yung hindi po pwede gumana ang ICC kung ang mga hukuman naman po ay hindi unable or unwilling. Sabi ng pre-trial chamber, kapag ikaw ang in-invoke mo admissibility, na you're able and willing, tinatanggap mo ang jurisdiction. Pero kung sa mulat mula talagang in-explain mo na hindi mo tinatanggap ang jurisdiction, hindi talaga po pwedeng umusad. Pero yung decision mismo ng pre-trial chamber, sabi nila, hindi ito decision on jurisdiction. Bakit? This is only a decision on admissibility. Kasi ang proseso talaga kapag naghumingi ng preliminary investigation at bigyan ng order na mag-proceed sa preliminary investigation, at any time, po pwede yung estado mismo magsabi, hindi, iniimbestiga na namin yan at dapat hindi magtuloy ang jurisdiction. Pero ang sabi nga ng pre-trial chamber, kapag admissibility lang ang iyong question, talagang ibig sabihin niyan, tinatanggap mo ang jurisdiction. So, yun ang sabi naman ng pre-trial chamber. Hindi ito decision on jurisdiction, decision lang to on admissibility. Pero sabi ng pre-trial, ng appellate court, mali, kahit kailan, dapat i-raise na yan. At miski hindi diniscuss ng Philippine government yung epekto ng withdrawal, dahil kinwestiyon naman nila yung jurisdiction. Basta meron silang question of jurisdiction, miski wala na, miski isang paragraph lang yun. At yun nga lang po nangyari, one paragraph lang ang sinabi ng gobyerno dyan, 3 sentences. Still, dapat in-address ng pre-trial chamber yung issue ng jurisdiction. Kasi kung walang jurisdiction, bakit ka pa pupunta sa admissibility? Kung talagang hindi naman talaga po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ng hukuman. So yun po ang nangyari sa Agosto. Hindi na magko-cooperate. Nabago lang yan kasi biglang nagpunta nga sa ICC ang OSG, hindi naman nagsabi kung ano sasabihin nila. Pinulaan sila ng pre-trial chamber that 3 sentences lang ang sinabi nila. Nasa internet po yan. Hindi po ako nagbobola. Hindi po kami kinonsulta sa paggawa ng kanilang pleading sa pre-trial, bagamat siguro mga 2 taon na kami nagpupulong kasi 2 taon na yan yung nagsimula yung preliminary examination na hindi pa involved ang hukuman po, prosecutor lang. So palagi naman kami nag-interagency meeting. Lahat ng sinasubmit, pinapakita sa amin. Pero nabago po, hindi ko alam kung bakit talaga. Wala naman po ako sama ng loob, wala akong galit kay OSG Maynard, nabago lang talaga. Siya'y dumiretso, hindi na nagkonsulta at yun nga po, kung hindi pa nasa internet yung kopya ng final ng pleading ng OSG, hindi ko malalaman na 3 sentences lang ang sinabi ng OSG dun sa lack of jurisdiction. So, pero nanindigan naman po ang presidente. August, hindi na makikipagtulungan. Na-dismiss yung ating challenge on admissibility, dinala sa appellate chamber, dinismiss ng appellate chamber, although 3-2 on decision, 3 na dismiss, 2 na dapat walang jurisdiction. So split court po yan, no? Pero inulit na naman ni Presidente, hindi na kami magtutulungan. Ang sabi nga niya, that puts an end to all our engagements with the ICC. Sabi pa nga niya, of all form and shape. So wala na. At ang linya pa rin ni Secretary Remulla ay paaresto ko sila sa Pilipinas. Kapag sila ay pumasok dito sa Pilipinas para mag-imbestiga, paaresto ko sila. Okay. Now, bakit ba importante ito kooperasyon? Kasi walang police, walang process server, at walang sheriff ang ICC. So yung mga supina para sa mga witnesses, supina para sa dokumento,
At pinakaimportante, yung warrant of arrest na i-issue ng hukuman, dapat yung miyembrong gobyerno ang magsuserve sa pamamagitan ng competent authorized agency na sa Pilipinas ay DOJ. So ang communication ng hukuman, papadala sa DFA, pero DFA padadala sa competent authority na DOJ. So matapos po mabasura yung apilan natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with the ICC is finished. Pero bakit po nabago? Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, ang huling binanggit ni Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na distab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-distab itong si FPRRD. At ito po ang narinig ko sa bubuit ko ha. Iwa naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Nagkataon lang na nagkakaroon ng personalan si House Speaker at saka si VP Sara do mga panahon nito dahil doon sa tambaluslos at saka doon sa confidential funds. Pero ang tingin ko kaya nanahimik na si PBBM sa confidential fund at hindi na dinipensahan ang sariling budget proposal niya. Kasi yung confidential fund naman ni VP nasa budget proposal ng Malacanang. Wala namang hiwalay na budget proposal ang Office of the Vice President. No? Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa distab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni Presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanyang training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ay distab? Sa tingin ko po hindi. Pero ang nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay distab. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga chuwaro-warwa na mga amboys. Nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay distab. Diyan daw na bago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng ehekutibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama
nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Di po naman, sentido común. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. 32 years after law school. Mas matindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong dun sa mga biktima ng drug war. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa writ of amparo at kumawa rin ng mga affidavits para isampa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan. Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila minalalabag na batas, magkaso. Kasi ang ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga abogado na sympathetic sa mga teroristang CPP, NPP, ngawa. Kung talagang merong karapatan na nalabag, dapat magkaso at yan ang ginawa ng Center Law. Sinita ko ni Presidente, "Uy, law partner po pala yan." Opo. Pero di ba sabi ninyo, pati sa pulis, kapag ang pulis ay hindi sumunod sa batas, hindi nyo sila sasaluhin. Pero kung sila ay gumagalaw ayon sa batas, nasa likod mo sila. Ganyan din po ang trabaho ng Center Law. Ayaw namin yung ngawa ng ngawa dahil gusto lang natin na yung mga tao maghimagsikan laban sa gobyerno. Abogado po kami. Kaya ang dapat na gawin ng abogado kung may karapatang nalabag, magkaso, kumalap ng ebidensya at magkaso. Anong relasyon nito? Kasi po, yun nga, kaya kami naghiwalay after 32 years. Nagdesisyon yung aking partner and best friend. Bali for a total of 36 years. 36 years kami mag-best friend. Mas matagal pa kaysa dun sa aking pagiging kasal sa aking asawa. Gusto niyang ipagpatuloy ang tulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Naghiwalay kami nung ako po ay naging presidential spokesperson dahil bawal po mag-practice. Di guys sa Kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang umapir sa korte. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law press, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutul pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po.